Then, follow nyo na lang ako dyan kung trip nyo. So let's say, sine law. So let's say meron tayong given na angle which is 40 degrees. Then meron tayong side A na 12. Then meron tayong side B na 9. So same process, illustrate mo siya para hindi ka mahirapan. Though technically, kung given yung side B mo, makukuha mo dun kahit hindi ka na gumamit ng triangle or mag-illustrate is yung angle B mo, 'di ba? Then kung master mo naman yung formula, kahit huwag ka na mag-triangle. Pero para ma-visualize nyo, syempre gagawin natin. Nyari ganyan. So let's say ABC ulit. So yung angle A natin is 40. Then yung side A natin, that is 12. Then yung B natin is 9. So ito yung hanapin natin using sine law. Diba? So magkakaroon tayo ng, let's say, sine 40. Direkta na natin guys para mabilis. Over yung side niya, opposite, equals yung sine B over yung 9. Then cross multiply na lang siya. So pag cross multiply natin, magkakaroon tayo ng, parang ilalagay mo lang to dito guys eh. Kasi diba pag cross multiply mo siya, yung 9 na pupunta dito, then yung 12 na pupunta dito. Then i-divide mo lang siya by 12. So ibig sabihin, pwede mo nang ilagay siya as 9 sine 40 degrees over 12 equals sine B. Diba? Pag cross multiply mo. So ngayon, pag nilagay natin siya sa calcu, saan na ba yung calcu ko? Anong kakalabasan niya? Yung 40 kasi hindi siya perfect, diba? Hindi siya perfect na, ang tawag dito? Wala siya sa may unit circle. Pero siguro, pag nag-subtract ka ng ibang angle, makakuha mo yan. Ano mga tama? Ibang, basta. So, calculate mo siya. So, meron tayong 9 sine 40 over 12. So, makakuha tayo ng 0.482. Tama. May differential. Meron dito guys, may mga bits tayo dito. If ever na naghahanap kayo ng bit. Check nyo yung YT. Baka nandoon. Saan yun? Wait lang. Wala na. Hindi ko na makita. Na-back. Ano ba yung ginagawa natin? Ambiguous case, no? Yan. So, yun. Saan na tayo part? Basta yun. So, ano na sana yun? Wala na tuloy. Hindi ko na mahanap. Magkakaroon tayo ng sine B which is 0.482. Pero ang kailangan natin guys angle, di ba? So, kailangan natin inverse sine. So, pag in-inverse sine natin to, approximately lang to guys ha. So, para makuha natin yung angle B. Approximate lang. Mag-inverse sine ka lang. So, pag in-inverse sine natin siya, inverse sine, shift sine, tapos yung 0.482. So, makakuha tayo ng 28.82. Yung measure ng angle B. So, ito yung una guys, no? Let's say 1. Check natin kung makakuha ba tayo ng isa pa.
So, para ma-check sa possible pa na pangalawa, let's say measure ng angle ng B sub 2 natin. Subtract lang natin yan, yung 180, tapos yung 28.82. Then, kung ano makakalabasan nito, i-add natin yung sa angle A na given. Then, pag less than siya sa 180, sabihin pwede ka makakuha pa ng isa pang triangle. Pero pag more than, syempre hindi. So, basically, pag sinubtract natin, yung 28.82, magiging 151.18 degrees. Okay? So, ngayon, may given tayo na angle A dito, which is 40 degrees. So, pag inad natin yung angle A, pati yung B sub 2 natin, or yung pangalawang possible na angle ng B, magkakaroon tayo ng 40 degrees plus yung 151.18 degrees natin. Wherein, pag inad natin to, magkakaroon tayo ng 191.18 degrees. So, dahil yung 191.18 degrees is greater than 180, so, isang triangle lang mabubuo natin. So, hindi possible yung B sub 2 natin. Nagigets niya ba? Kasi dapat less than 180 siya. Para masabi mo na may isa ka pang triangle. So, sa case na to, one triangle lang siya. Nagigets? So, pag nilagay natin yun ulit, guys, so, lagay natin dito. Triangle natin para ma-visualize. So, yung A natin, B, tsaka C. So, yung angle A is 40. Then, yung side A, that is 12. Then, yung B natin is 9. Then, nakuha natin tong angle B. Kasi isa lang siya, guys, no? Yung B sub 1 lang. That is 28.82. Ito yan. Ito kasi hindi pwede. So, 28.82. Wherein, yung angle C makukuha na natin. Diba? So, para makuha yung measure ng angle C, subtract lang natin yung dalawang angle sa 180. So, magkakaroon tayo ng 40 plus 28.82 magiging 180 minus 68.82. So, pag sinubtract natin yan, anong kakalabasan kaya? 180 Roblox. Magiging 180 minus 68.82. Magiging measure ng angle C natin is 111.18. So, ito yung measure niya. 111.18 degrees. Yan. So, ito makukuha na natin. Let's say C sub 1. Sin law pa rin. Diba? So, itong gagamitin natin. Tsaka ito. Pwede rin ito. Tsaka yung sa baba. Yung sa B. Though may calculator naman. Kahit rin doon pwede. Then, to find the C sub 1, magkakaroon lang tayo ng C sub 1 over sin C. Equals yung, let's say, A na lang over yung sin A. Wait, thank you. Sino yan? Hindi ko mabasa. Thank you po sa Rose. So, magkakaroon tayo ng C sub 1 over yung sin C natin, which is 111.18. Sin 118 degrees equals yung A, which is 12, over yung sin 40 natin. Then, pag kinross multiply, guys, so galing dito, pag kinross multiply mo to, diba? Bali, itong sin 1118 natin, multiply lang natin siya sa 12. Kasi pag kinross multiply nga natin to, mag-divide ulit tayo ng sin 40.
So, para hindi na tayo mahirapan, tsaka para magkasya sa papel, magkakaroon tayo ng C sub 1 equals yung 12 times yung sine 111.18 degrees over yung sine 40. So, basically, pag nilagay natin sa calculator, magkakaroon tayo ng 12 sine 111.18 divide 12 sine 111.18 over sine 40. So, magiging 17.41, let's say, yung side C natin. So, technically, so, pag kinek mo siya guys, tama ba? Yung mga side. Dapat kasi, sabi natin, kung yung angle ng side ng B natin is maliit sa tatlong angle na nasa loob, dapat yung measure ng side na opposite is maliit din sa tatlong side. So, kung ito 28, na yung side niya na opposite. Then yung 14 sunod, 12. Then yung pinakamalaking angle. So, dapat yung may pinakamalaking opposite side. Sabi sabihin tama. So, ganun siya ginagawa. Okay, yun yung pag one triangle lang. Kano mag-check? Kapag ano? Naintindihan niya? Yun naintindihan? Malabo ba? Kasi mabagal na yung sabi ko nun eh. Yun na gets. Zoom out. Ito. Picturean mo. Baka malituan yan. Sa YT, follow nyo ako, subscribe. Ayun nyo ako subscribe. Ulitin pa ba to? SSA. SSA nga yan. Sine law nga eh. Diba? Yun ba? Ulitin natin. Wait. Paano ba na-explain? Topic. Sine law nga eh. Ko alam, gusto nila ng ganito eh. Pero, ganun siya ginagawa guys para sa ganito. Pag may mga given kayo, try natin ilagin. May given ka ba? Lagay mo yung given mo. Yun na lang gawin natin. Dali. Oo. Yun na lang. Para ma-check natin kung tama ba yung pinagkagawa natin. Sige. Ano yung angle? Pero lagyan natin yung whitey muna. Hingi ng aso. Subscribe nyo ako dito guys kung may time.
May sagot na ba yan, boss? Wala pa. Baka may sagot ka na dyan. Hingi ng aso eh. Wala pa. Sana tama yung gagawin natin. So, hingi ng aso. Ano yun? Yung angle A, measure ng angle A natin is 40 degrees. Then yung A, side A, that is 5. Then yung B is 7. So triangle mo lang ulit. Illustrate mo muna lagi yung given para ma-visualize mo nga. So pag ginawa natin yun guys, gawa ng triangle. Then plug ka lang ABC. Kahit sa may lagay yung ABC, pwede yan. Basta alam yung ginagawa mo. So given yung angle A, that is 40. Then yung measure ng A natin is 5, yung side, opposite. Then yung B natin, side na is 7. Dito yung nakalagay. Then syempre, ang pwede natin mahanap dito itong angle B. Using sine law. Kasi dito lang sila magkongros eh. Tsaka ito. Gets? So basically, formula, alam na natin yan. Lagyan na natin kaagad siguro. Or kung ayaw nyo, lagyan natin yung formula. So sine A over A equals sine B over B. Wherein, plug na natin yung mga given. So magkakaroon tayo ng sine 40 degrees over yung A nya na side, which is 5. Then yung sine B over yung side B natin na 7. So, pag kinross multiply natin to guys, magkakaroon lang tayo ng 7 sine 40 degrees. Over 5 na natin para direkta sa sine B. So, pwede mo ito i-compute muna ng paisa-isa. Like, kunin mo yung sine 40 or pwede na i-input yan sa calculator sabay-sabay. So, anong kakalabasan na ito guys? So, solve nyo rin para makita natin kung pare-parehas tayo ng sagot. Ano magiging sagot na ito? Uy, kanina ba sino ba nagbigay na ito? Sino ba nagbigay na ito? Si Mats. Mats, 64. Pero ang gusto mo using sa ano guys, using dito sa side para ma-check mo kung ilan yung makakuha mong triangle. Pwede naman kasi kung kunin mo yung height. Mamaya check natin ulit. Anyways, balik tayo dito. So magkakaroon tayo ng ilan. Pag dinirekta natin sa calculator, wait lang panilalagay eh. So magkakaroon tayo ng 7 sine 40 over baliktad. .9 na lang natin ilagay na. 0.9. Magiging 0.9 to na. Approximate na natin. Sine B lang yung guys Then kukunin natin inverse sine yan para makuha natin yung measure ng angle B. Anong kakalabasan nun? Inverse sine ng 0.9. 64, that's correct. 64.2 or 64. 64 na lang ulit natin. Wala ng decimal. Lagyan natin decimal siguro. 64.16.
Gagamitin natin na side and angle. Nasundan mo? Mats? Nasundan na sinakuha mo ang sagutin, no? Nasundan naman siguro. Uy, sagot. Yan. So ngayon, sabi natin, meron na tayong nakuhang angle para sa B, no? Pero i-check natin siya sa isa pa. So, para makuha natin yung other, or kung gusto mo, kunin mo na kaagad yung isang side na ito, or mamaya na lang. Depende kasi. So, let's say sabihin natin tong na lang na possible angle siya, let's say B sub 1. Bakit naging 0.9? Siyempre, ito, kinalculator mo. Lalabas yung 0.9. The inverse sign mo pa siya. Anyways. So, pwede natin kunin yung possible pa na isa. Kung meron, check natin. So, let's say, meron tayong measure ng angle P sub 2 natin. So, para makuha natin, di ba sabi natin, yung 180 minus etong nakuha natin na 64.16. Subtract lang. Hindi po ba A? Alin? So, ito pag sinubtract, anong kakalabasan? Yung 180 minus 64.16. Ano magiging sagot na ito? Magiging ano siya, guys? Di pa, kinukuha pa lang natin yung another possible na side na angle B. Mamaya na natin kukunin yung sa C. Kunin mo natin parehas yung possible. Kung meron pa bang isang triangle. Kasi di ba dapat i-check natin kung ilang triangle makakuha. Anyways, eto guys, pag sinubtract natin, makakuha tayo ng ilan? That is 115.84 degrees. Yan. So remember, kapag inad natin yung given angle dito sa B sub 2 natin, itong measure natin, dapat less than 180 siya, no? So yung angle A natin, that is 40 plus yung 115.84, ito magiging ilan? 155.84 degrees, tama? Wherein, ito is less than 180. So, ibig sabihin, may possible pa tayo na isang triangle. So, bali, 2 distinct na triangle makukuha natin. So, ito yung isa, guys. Then, ito yung kabisla. So, hanapin natin yung side, pati yung angle C na dalawa. So, gawa tayong triangle ulit. May problem nga. So, meron tayong A, let's say B sub 1 muna. Then yung C natin. Then, pwede natin yung C sub 1. So, given yung A, that is 40. Yung angle nun. Then, ito yung 5 na side niya. Then, yung B sub 1 natin, di ba sabi natin this is 64.16. So, basically, makakuha na natin ito. Lagay lang natin muna yung side B natin. That is 7. So, ito guys, yung C sub 1, let's say na measure ng angle C natin para dito, ha.
ano yung kakalabasan nito? So, para makuha yun, di ba? Magkakaroon tayo ng 180 minus itong dalawa. Pag pinag-add natin yun, subtract natin yun sa 180. Ito yung sinasabi nyo kanina. Dapat siguro ginagawa ko siya ng ibang notes. Pero sana nagigets nyo yung process. Kahit yung process na lang. So meron tayong 40 degrees plus yung 64.16. So anong kakalabasan nito pag kinalky? Ha? 68? Sigurado ka? Okay. Check ko muna. So merong 40 plus 64.16. That is 104.16. Then isusubtract natin yun sa 180. 180 minus answer. That is 75.84. So meron tayong measure ng angle C. That is 75.84 degrees. Ilalagay natin dito. So lagay na natin. Let's say 75.84 degrees. So then, so pwede natin ito makuha na side C sa buwan natin. Kasi loob side na lang yun eh. So magkakaroon tayo ng, let's say, sin C over yung C sub 1 equals yung 40 kung gusto mo ito kunin, pwede rin. Tsaka yung 5 na side opposite. So pwede rin dito. So syempre, tayo sa madali. Sin A over yung A natin. Then plug mo na lang sa calc yan actually. So magkakaroon tayo ng sin C. That is sin 75.84 degrees over yung C sub 1 kasi nga yung missing equals yung sin A natin is 40 over yung opposite side na 5. So pag in-cross multiply, ganun pa rin kakalabasan yan. So basically, para makuha natin yung side C natin or yung C sub 1, pag in-cross multiply mo to, tsaka ito, siguro ito muna. So 5 sin 75.84 degrees over, kasi pag in-cross multiply mo to dito, di ba? Magiging C sub 1 sin 40. Then i-divide mo pa siya sa sin 40 rin. So, divide natin sa sin 40. Naintindihan nyo? Shortcut ko na siya actually, pero if nag-gets nyo yung pag-cross multiply kasi, pag cross multiply mo to, mapupunta dito yung C sub 1, di ba? Eh, meron ditong sin 40 degrees na katabi niya. So, i-divide mo pa rin yung sa sin 40 para ma-isolate yung variable na C sub 1 natin. Kaya siya meron dito. Then, ipa-plug na lang natin sa calculator, guys. Ano magiging value ng C sub 1 natin? Yung A over sin A equals B over sin. Parehas lang yun, guys. Pwede magbaliktadan. Basta yung mga variable, pati yung letters, hindi pwede magbaliktadan yun, no? Kung sin C to, dapat yung side C mo, dito rin. Then sin A over A. Kung nauna yung mga side, pwede yun yun. Kunyari, A over sin C, B over sin B. So, basically, pag in-input natin sa calculator to, magkakaroon tayo ng 5 sin 75.84 over sin 40. So, that is 7.54. Ba't ang laki? Ang nakuha nyo? Saan galing yung 716? Ito yung magiging side natin, guys, para dito. 7.54. Yung side C sub 1. Eh, dalawa yung kukunin natin, di ba? So, meron pa tayong isa pa na kukunin. Yung C sub 2. So, punta tayo sa kabila. Naintindihan ba? Hindi.
Naka-calculator nga ni. Mag-install kayo ng Calcu, Cycle, Calc CS. So, yung next natin na triangle, gawa lang ulit tayo. Hindi na kasya. So, ito yung gagamitin naman natin na side B. B sub 2 natin. That may parenthesis kasi yan. Pag nag-input ka sa Calcu. Ikaw, hindi ko alam, pero kung paano mo siya ginawa. So, given naman yung 40 natin dito. Then, ito magiging 115.84. Then, yung ito naman na side is 5. Then, 7 to. So, ito na side, na measure ng angle C natin, guys. Makakuha na natin to eh. Saan yung magiging measure ng angle C natin? Hindi ko alam, pero sabi nyo grade 10 yata to eh. Pero anong sagot natin dito, guys? Sa angle C. Dali na. Ako na naman. Ako na lang lagi. Bali, subtract lang naman yung 180. Yung dalawang angle. Yung 40 plus 115.84. Ito na pala yun, 155.84. So, magkakaroon tayo ng 180 minus yung answer. Magiging 20. Hindi mo pwedeng i-round off na angle. Hindi yan pwede i-round off, guys. Kasi pag ni-round off mo sa 25, hindi yan mabubuo na 180. So, magkakaroon tayo ng 24.16 dapat. So, galing to sa 180 na ito, guys, ha. Tapos yung total net is 180. Ay, hindi mo to nakita. Basta ganun yun, ha. Basta nagkakaintindihan tayo. So, ngayon, meron tayong angle C. Pwede rin sign law para makuha yung side C sub 2 natin. Ano ba to? So, magkakaroon tayo ng let's say, unahin natin yung C sub 2 over sin C equals yung A over sin A. Then, same process pa rin yan, guys. So, para makuha natin yung C sub 2, magkakaroon tayo ng A natin na 5. Cross multiply natin direct, tsaka basta alam natin yung mga value ng A tsaka sin C natin. So, yung A natin is 5. Cross multiply natin sa sin C, yung value na is 24.16. So, times sin 24.16 degrees over yung sin A natin, which is sin 40 degrees. So, basically, pag in-input natin sa calculator to, anong kakalabasan? So, magkakaroon ka ng 5 sin 24.16 over sin 40. 3.18 lang. Approximately 3.18. Ba't 79? Ikaw bahala. Baka nag-round up ka kasi. Anyways, so ito yung magiging sagot niya, guys. Puro approximately lang naman yan. Kasi nag-round up na tayo kagad eh, sa ano. Pero kung sa cycle kasi, huwag mo munang bawasan. Sa final answer ka magbabawas, so mag-round up. Anyways, ganun siya ginagawa.